Okay, so let's discuss this specific topic sa chapter 3 under hydrostatic force, total hydrostatic force in surfaces, and particularly statical stability of floating bodies. So ayan, a floating body raw is acted upon by two equal opposing forces. So ito yun. Siyempre, we have weight and the buoyant force, 'di ba? So yan yung sa buoyancy natin. Okay. So these are, yan na nga, the body's weight acting at its center of gravity, lagi naman yon, and its buoyant force acting at the center of buoyancy. Okay ba kasi yan sila? Ang weight nasa center of gravity, pero yung buoyant force sa center of buoyancy, which is, laging, sinabi ba yan dito? Okay, located at the center of gravity yun. Ayun yung sabi. Located at the center of gravity of the displaced fluid. In other terms, if rectangular lang yan, edi kalahati lang yan nung draft kung tawagin. Di ba draft tawag natin dito? Kalahati lang yan ng draft. Madalas ganun, pag rectangular. Okay, kung triangular, edi kunin mo yung centroid nun. So, 2/3, 1/3 din yun. Wait lang, ang init. Okay. Ayan, okay tayo dyan. So, when these forces daw are collinear, collinear ibig sabihin, nasa iisang linya lang sila. Katulad dito sa figure 310A, ayan o, nasa isang linya lang yung weight, tapos yung buoyant force. So, ibig sabihin, upright pa yung position yan. Yan yung case na, yung sa mga buoyancy na part lang. 'Diba? So, weight equals buoyant force lang ginagamit natin dun. China. At it floats in an upright position. However, when the body tilts, ayan na, when the body tilts na due to wind or wave action, ibig sabihin, may ano ba dito? Wala. So, kapag tinulak mo to, magiging ganito siya. Di ba? Siyempre, mag-shift sideways yung boat natin. Or boats, or kahit anong body yan. Di lang yan boat. So, ayun. So, ang nangyari, yung center of buoyancy, nag-move din siya. Kasi, iba naman na yung magiging volume niya ng ano eh. Iba na magiging volume niya na displaced, which is, ano nga ulit, paano mo makuha yung center of buoyancy? Di ba yan yung center of gravity ng volume displaced, which is, ayan yung sa may tubig banda. O, kapag naging ganyan na, paano mo makuha center of gravity niyan? Pwede mo naman yung naman, no? Gawa ka ng rectangle, tapos triangle, or makikita mo naman na since nag-shift na right way, sideways, so ibig sabihin nandito na yung bigat. So magmo-move to the right yung center of buoyancy natin. Ayan o. Ayun, center of buoyancy. Magmo-move to the right kasi nandun yung bigat eh. 'Di ba? Pero yung weight kasi, sa buong ano naman kasi yan, sa buong object yan. Mapa-submerge man yan, or floating man yan, okay, ano yung volume niya sa ilalim, sa exposed na part, walang bearing yon. Basta yan yung kabuuan kasi. Okay? Unlike yung center of buoyancy, nakadepend siya sa volume displaced. Kaya ganun. Yeah. Shifting its position. So, and the two forces which are no longer collinear produces a couple. So, ayun. Magkakaroon tayo ng couple dyan, which is a moment. Out. Ayan. So, magkakaroon ng couple, di ba? Ito, wala pang momento kasi pag nag-moment ka with respect dito sa GO, walang mga moment arm yung dalawang yan. Di ba? Unlike dito sa pangalawa. Pag nag-moment ka with respect sa center of gravity, ayun, may perpendicular distance na yung buoyant force mo. So, yan na yun. Magkakaroon ka na ng moment. And ang moment na yun, syempre, tag dito, overturning moment yon. So, kailangan mo ng, righting moment para mabalik siya doon. 'Di ba? Ayan. Which is, yun yung kinokos nitong buoyant force.
nagpo-produce siya ng righting moment para hindi pa siya tumaob ng tuluyan. Ayan, itong buoyant force times x, that is what we call yan, the righting moment. Kasi, yung wind, kung may wind man doon, ayan o, magkukos yan ng overturning moment. So, para matama yun, kailangan mo ng kabaliktaran. Kung ito ay clockwise, syempre dapat ang righting moment mo magiging counterclockwise. O, ganun lang siya. Yun lang naman yung concept behind that. Pero, meron pa tayong mga terminologies na kailangan. Okay, so ayan o. Okay, okay. A couple equal to weight x. Yun na yun. Weight times x or BF times x. Kabahala kung anong gagamitin mo. Saan ka mag-moment arm. Pero madalas, dito pala sa center of buoyancy. Kasi, ay, magdi-discuss naman yan sa sunod eh. Ayan na. So, and the body will not overturn if this couple makes the body rotate towards the original position as shown in figure 310b. Ayan. So, and will overturn if the situation is katulad na nitong sa sumunod. Which is, ayan na nga, overturning moment na siya, tuluyan ng, saan to? Ayun, so anong mangyayari dyan? So, madalas, ang magiging overturning moment, ano ba yung nangyari kanina? Spot natin yung pinagkaiba ha. Ayan. Depende kasi siya sa ano. Magkaiba rin kasi pala silang figure. Ito rectangular lang. So, nasa gitna lang din talaga yung weight niya, which is center of gravity. Itong pangalawa, ayan na, patong-patong na siya, stack of objects na yan, or parang barko ba yan? Madalas problem dito yung barko eh. Kaya ito shift displacement to. So, andito yung center of gravity niya. 'Di ba? So, initially, dito yung center of buoyancy, 'di ba? Magkahilera yan sila. Center of buoyancy, center of gravity. Pero dahil sa may tumulak dyan na wind, so pinapataob yung barko, ayan, nag-shift ulit sideways din. Nag-shift sideways yung center of buoyancy. Ayan, magkukos yan ng, ayan, pag dinerecho mo to, ayan, pag dinerecho mo yan, so ito yung moment arm yan ay ito. So, magkukos yan ng yan, overturning moment na yan. Kasi sasabay siya dito eh. Kapag hindi niya kinontra to, pag hindi niya kinontra yan, mag-overturn talaga yung object mo yan. Pero kung kontrahin niya yan, may writing moment yun. Writing moment tawag natin doon. Tulad nung nasa unahan. Ito, di ba, ganito yung may due to wind dyan. Tinulak yan. Kaya nag-overturn yan. Ganyan. Pero yung buoyant force natin, paano yung magiging rotation yan? Ayan. Pag ganito eh, kinokontra niya to. No, kinokontra niya yung overturning moment natin. So, writing moment yun. So, pwede pang bumalik pa. Kaya nasa stable position pa siya niyan. Pero yung sumunod, parehas na silang overturning, unstable na yon. Ganun. Pero may isa pang way dyan eh. Ayan, balikan natin yung, ayan. So, the point of intersection, ayan, between the axis of the body, yung axis of the body, yan yung dinadaanan. Siyempre, kung symmetrical, yan yung gitna, di ba? Yan yung dinadaanan ng center of gravity tsaka center of buoyancy kapag what? Kapag upright position pa siya. Ayan, upright. So, ibig sabihin, ang point of intersection between the axis of the body and the line of action of the buoyant force is called the metacenter. So, ayan. So, makikita mo lang naman yun, mag-activate lang naman yung metacenter kapag kapag nag-tilt na yung body. So, ito pa rin yung axis kasi niyan. 'Di ba? Na-tilt lang naman to eh. 'Di ba? Ito, nag-tilt lang siya. Imagine mo na lang, tabingin mo konti yung ulo or yung neck mo. So, ayun. So, yun pa rin naman yung axis of symmetry. Ang sabi, ayan, a point of intersection between the axis of the body, so ito yung axis of the body, and the line of action of the buoyant force. So, ayun. So, di ba, kung shifted na yung buoyant force, nandito na yan banda, pag dinidiretso mo yan, saan siya tatama dun? Ayun yung metacenter. So, ayun yun. The distance from the metacenter, M to the center of gravity, metacenter to the center of gravity. Medyo gumugulo na, dumarami.
Okay, so distance ng metacenter to center of gravity, ayan yon, tinatawag naman natin yang metacentric height. Ayan, metacentric height. mg kung tawagin. Yan, yung distance mg. Yan, metacentric height yan. So it can be seen that a body is stable if ayun. If m is above g, metacentric height is above g, so stable yon. And unstable naman if metacentric height is below g. So katulad yan nung sa sumunod na figure. Ayun no, yung m natin nasa baba, yung g natin nasa taas niya. So isa pa yun sa mag-determine, which ayun nga, kasi nga parehas na silang overturning. Ayun o, yung metacentric height nasa baba, yung G mo nasa taas. So obviously, yung metacentric height mo, 'di ba kapag binaba mo 'yun, dapat nandun din yung center of buoyancy mo. Ayan, pag dinediretso mo 'yan, ayan yung distance x. Yan yung magiging moment arm niya, BF times x. Oh, yan yung magiging overturning moment niya na diyan. BF times x. Oh, ganun. Okay tayo diyan. Okay. Oh, ayan. So, if M coincides with G, so ito yun. In this case, nandito lang kasi yung G niyan eh. So, sabi ko nga, hindi lang siya nag-activate. Hindi pa siya humihiwalay. So, ayun. If M coincides with G, lagi, yun yung nandito pa. So, that is said to be na yun, just stable. Mem coincides with G. Or pwede mo rin naman yang makita, ayun, wala, ayun nga, kapag nandito lang talaga yan. Kasi kung hiwalay na yan si M, dapat may ano ka na rin, may buoyant force ka na rin. So nag-tilt na yung barko pag ganun, di ba? Nag-tilt na yung object mo. Ito yung case na ganun. Yung just stable lang kasi nandito rin si M at G. So ibig sabihin, wala siyang metacentric height nga. M coincides with G. Kung nasan si G, nandun din. Si M. Kapag yan nga, stable pa siya. Or upright position pala, kasi stable position pala yung katabi niya. So, ayun. Ganyan lang siya. Ito na yun, sabi ko. Dalawa nga ang sabi. Either may writing moment ka or may overturning moment. Again, writing moment, ito yung para sa stable position. Ayun, no? So pinapabalik kasi 'di ba nandito na yung nandito na yung bigat ng barko mo. So kung gusto mo siya pabalikin, kailangan mo ng righting moment. Parang sa dam din 'to eh. So ayan. So 'di ba kailangan mo mag push ng force para ito ay umangat. Pag umangat 'yan, parang babalik na siya sa pagkaganito. Okay, ibabalik mo siya. So with respect dito, ayan yung magiging moment arm mo. So pinapaikot mo siya. Ganun. Ibabalik mo siya. Kaya writing moment. Binabalik mo siya sa dati niyang pwesto para di siya mag-overturn. Again, nangyayari yun kapag M is greater than G. Yung distance or M is stop or above G. Ganun. Pero kapag M is less than G, katulad nitong sa baba, overturning na yan. Kasi nga, nakatilt na siya ganyan. Tas ganun pa talaga, ganun pa rin yung force mo with respect to G, oh. Ganun din yung couple mo. Di mas lalong tataob yan. Nakasync na siya. 'Di ba? Dito na yung bigat niya. Tapos may couple ka pa na pa ganyan. Di tataob talaga yan. Kaya unstable na yung position natin pa ganyan. Ganun siya. Ganyan lang yung ayun lang yung statical stability of floating bodies. So, ito, okay naman na tayo dyan. Ay, ito pala, may mga konting terminologies pala dito. Balikan na lang natin yan mamaya. Pag-discuss natin dito. Ayun, ang metacentric height, plus minus yan. Ang metacentric height, ganito lang yan. mg. Mg, ano yung distance na mg? Ayun, oh. So, paano mo makuha yan? Di, ano ba? BOG. 'Di ba? Paano makuha yung mg lang? Yung metacentric height na mg, so pwede mong gawing BO MBO. So parang para mangyari yan, kailangan mo ng GBO minus MBO.
Ganon, GBO. Distance ng G papunta kay BO. Ibawas mo ito, MBO minus MBO. Ganon. So, GBO minus MBO. O, ayun no. GBO minus MBO. Or, bakit ganyan? Bakit naging baliktad? MG lang hinahanap natin eh. Oh, basta pares lang naman yun. MBO, GBO, MBO. Ito yung baliktad. Okay, ito pala yung nauna. Ito yung isa pa, oh. Ang metacentric height natin na MG ay, ayun, MBO minus GBO naman. So, ganun lang siya. Metacentric height, MBO minus GBO. Nakikita mo naman yun sa figure eh. GBO. Ang sabi, para maging magaling daw, tatanggalin ang mga BO-BO. Yun yung sabi sa amin. Mnemonics, MBO, GBO. So, ayun lang. Kaya, plus minus siya. Minus siya kapag M is above G. Yun yung keyword doon. Yung sabi ko. Minus if, ayan, G is above BO. G is above BO. Ito yun. G is above BO. Okay, tama. Ayan, G is above BO. Ganyan siya. Yung isa naman, ay yun, positive naman pag GS below BO. Pero pwede mo ring gawin na ano pa ba yung ibang na spot mo? So ayun nga. Basta ano lang yun, magbe-base ka lang sa ganito kasi technique diyan. I-draw mo talaga. Oo, so doon mo makita yung magiging metacentric height eh. So di mo kailangan kabisaduhin yung formula na yan. Makita mo na lang yan sa figure. Kasi basically itong mg, distance lang yan ng metacenter papunta sa center of gravity. So hanapan mo na lang ng relationship doon. Di mo na kailangan i-memorize yan. Okay? Kailangan pa ba i-memorize yan? Hindi na. Ito value ng MBO. Ito yung mako-compute natin. Ito yung by formula. So, ayan, the stability of the body depends on the amount of the writing moment, which in turn is dependent on the metacentric height. So, when the body tilts, ayun, the center of buoyancy shifts to new position. Yun nga yun. From dito, nag-shift. So, this shifting also causes wedge. Ito yung wedge, yung triangle na yan. Ito tsaka to. To shift to a new position, V. Nasaan yan? Wait nga. Ito, V prime ayun. V prime. To shift to a new position, V. So, ito naman. Ayan. So, kumbaga, di ba, initially, ganito yan, flat yan. Ayan, flat yan. So, ito, kapag nag-overturn kasi yan dahil sa may force nga na nagtutulak dyan. So, ito, aangat, di ba? So, ito, bababa. So, kaya naging ganun. So, parang ito lang yung initial niya, no? Initial yan. Yan lang yun. Ito lang yun. Tapos, since nag-tilt nga siya, yung isa bumaba, isa tumaas. So, ibig sabihin, equal lang to sila. Equal lang yan ng volume or area. Area kasi, di mo naman i-consider yung length. So, madalas, times 1 lang naman yun. Kaya, area lang yan. Ganun. So, kung ano yung ibinaba nito, siya rin ang itinaas nito. Kaya ito tinatawag natin na wedge of immersion, yung lumubog, yung nakasubmerge. Ito namang wedge of immersion, letter E, yung umangat. So, equal lang yan sila, lagi. Ganun. Kasi, ano yun parang hindi Pascal, Archimedes principle lang yun. So, ayun. So, the moment due to shifting of the buoyant force, BFZ, ayun na naman yung pangalan. Ito pala Z. So, must be equal to the moment due to wedge shift. So, ayun. Dun siya dinerive. Di ko na di-discuss yung ano pala na ito. Pero ito pa pala. Yung pitching and rolling. Yung rolling, with respect sa longitudinal axis. Kasi minsan binibigyan ka eh. So, ibig sabihin, ito yung B niyan. Ito yung width niyan pag nag-rolling ka. So, ayun, B. Tapos, syempre, draft. Parehas lang naman yun sila ng magiging draft. Sa bilang naman sila magkakatalo. Ang pitching, ayun, yung mas malaki na cross-sectional, ito yung iikot. Ito naman yung B mo kapag pitching. Sige, may sample problem yan eh. Gamitin natin yun. Sunod. So, ayun
rolling ang kapag along the longitudinal axis ang ikot, yun yung mahabang part. Pitching naman kapag yung transverse yung pag-ikot. So ibig sabihin parang ito, parang iikot yung barkong pa ganyan. Or dito naman sa rolling, ikot yung barko pa ganyan. Parang yung pag nag-iihaw ka, yun rolling yun, 'di ba? O rolling yun kasi hinawakan mo siya sa ito Paano ba itsura no? Yung mga ganyan no, ihaw. O, di ba iniikot mo siya with respect dito sa stake hawakan, iniikot mo yan, rolling yon ganun. Ang pitching, yung kabilang banda. Ano ba example ng pitching? Ayun, yung ballpen. Naka-imagine pa. Ballpen, kapag hinawakan mo dito, di ba? Hinawakan mo dyan, tapos, pinipit, ginaganyan-ganyan. Imagine ba? Ayan o. Rolling naman yon. So, dito yung parang ano mo ang tawag doon? Ah, hindi siya frustum eh. Ang tawag doon, pivot. Yun, yung pivot niya. So, parang magaganyan-ganyan siya, di ba? Pag inikot-ikot mo. Kung ma-imagine. Yung ganitong tunog, pag ginaganyan mo siya, ballpen. Ganon. So, pitching naman yun. Ganon. Pag sa kabilang axis mo siya iniikot. So, ganun lang naman yun. Rolling pitching. Importante din kasi yan. Okay, gamitin na lang natin yan sa sample problem. Hanapin natin yan. May kailangan tayo dyan. Ito. So, ito na lang. Di ko na discuss yung derivation yan. So, ito lang yung general na formula for MBO. So, pag binigyan ka ng VS, ano yung VS? Balikan natin. Ano yung VS? Yan yung volume of wedge, di ba? Ito yung V, volume of wedge of immersion. Same lang din yan sa immersion. Tapos yung S, yan, horizontal distance between the CGs of the wedges. So, kung given yon, pwede mo siyang magamit. Yung formula na yan. Sige, gamitan natin ang sample problem na gagamit natin yung mga formula na yan. So, ito talaga yung general formula for MBO. Pero kasi, hindi naman binibigay yung wedge of immersion na yan. So, ito yung V, ito yung isa, wedge nung isang, syempre, yung submerge ko consider natin. Ito yung submerged banda. Kasi ito yung tubig mo. Ayan, no. Diba? So, ito yung banda na submerged. Tapos, yung S, yung ano lang yun centroid nun, di ba? Triangle yan. So, 1/3 galing dito, 1/3 galing dito. So, yun yung distance S. So, buong B, bawasan mo ng 1/3, 1/3. So, yun. Kaya naging S siya. May value tayo ng S dyan na kinoconsider Ay, no, 2/3 ng B. O bakit? Sige, tingnan nga natin. Kasi yung sabi ko, di ba, ito ay 1/3 ng B. Ito naman 1/3 ng B. So, ibig sabihin, from B or ang S ay B, binawasan mo ng 1/3 ng B, dalawang 1/3. Tama ba? S ay binawasan mo ng B, tapos, ayun, 2/3 ng B. Okay, so 1 minus 2/3. 1/3 lang yun, di ba? Bakit naging ano dito? Okay, for smaller theta. Okay. Pero yun, 1/3, 1/3 center of gravity kasi yan di ba? So, S natin is B minus 1/3. Ay, hindi. Mali ako. Kaya pala. To. Okay, ulitin ko Kita ko na yung mali. So, S, ayun yung, ito, ayan. So, galing ka sa B, ayan. Babawasan mo ng, ito, 1/3 ng kalahati ng B. Ayun, 1/3 ng kalahati ng B. Tapos, dalawa yon times mo rin sa isa. So, ayun, cancel. Ayun, 1 minus 1/3, that is 2/3. So, dun siya nangyari. B is 2/3, S is 2/3 ng B. So, dyan lang siya na-derive. So, ito talaga yung formula for rectangular. For rectangular parallelepiped. So, ito na yung formula na dapat mong kabisaduhin. Ayan. So, actually, ano pa nga to Ano ba? Sige, pwede na yan. Moment of inertia ng waterline section. So, ito, I over VD. Pwede na yan. Kesa sa isang formula na yung B squared over 12, di ba yun? Pero ito,
Okay. B squared VD. LB squared over VD. Oo nga, So ito, it applies to lahat. Okay? Any section to. Any section, I over VD. Kung hindi rectangular, sige. Kasi yung madalas is naka-rectangular. So yun yung kinakabisado natin. Wala pa tayo dun sa intro. Sa part na yun. So since the metacentric height mg is dependent with MBO, so yun nga, statical stability, a floating body therefore depends on the moment of inertia. The waterline section. It can also be seen that the body is more stable in pitching than in rolling. Matik naman kasi mas mahirap ipa-ikot kapag ang pitching. So, ayan, because the moment of inertia in pitching is greater than that in rolling. Kasi mas malaki yung B dun, di ba? B yung width nun sa pag-pitching kaysa sa rolling. So, yun lang naman yun. Ito okay na tayo. Ito, makikita mo to sa formula na lang din sa figure. Hindi na natin kailangang kabisaduhin yan. Makikita mo naman yan sa figure. Tingnan mo mamaya. So, ito na. Kapag gusto mong specify na pang rectangular lang, again, ito, for any section yan. So, kung alam mo yung volume displaced, alam mo yung moment of inertia ng cross-section, di gamitin mo yan. Pero kung rectangular naman yung cross-section, may short, may din doon, may simplified na. Pero di talaga simplified kasi mas mahaba yung formula nun So, ayan. So, di ko na didiscuss yung derivation yan. Hindi diretso na tayo sa formula. Ito lang yun. MBO naman yan. B squared over 12D times 1 plus tangent squared theta over 2. So, yan. Kabisaduhin na lang yan. Ayan. Yun na pala yung intro. Yun na yung intro. So, solve tayo ng problem. Saan kaya yan nag-umpisa? Okay, hinapin nga natin yan. Statical stability of floating bodies. Dams yan. Ay, hindi pa pala yung dams. Ano pa, hydrostatic pa lang yun Ang dams, after dams yan syempre. So, ayan na, malapit na tayo sa, ayan, dams na yan. Sunod, buoyancy. Dams. Sunod yan. Hydrostatic force on, ayun, curved surface. Curved. Ayan, buoyancy na ba to? Ay, hindi pa rin. Curved surface pa rin pala yan. Wala pa tayo sa buoyancy. Nasaan ba yung banda? Ito buoyancy na to. Hindi pa pala. Thin-walled na una. Nauna yung thin-walled pero nasa huli siya sa lecture na part. So, ayan, buoyancy na to. So, sunod na yan. Ang statical stability of floating bodies. So, hanap lang tayo. Basta yung may makita kang mga nag-tilt na object. Yun na yun. Ito, ship displacement under buoyancy pa rin yun So, ayan, buoyancy. Dami, no? Buoyancy. Wait lang. Parang familiar yun. Password 2, Okay. Anyway. Buoyancy. Oops. Ayan na, Ayan na. Lumalabas na. So, madali lang kasi to. Wag na to. Doon tayo sa mahirap agad. Ito, I over VD ang ginamit. Doon tayo sa mahirap agad, no? Yung tanong lang naman dyan, stable dito pala ang start ng sa ano. Sige, umpisahan na lang din natin sa madadali. Huwag tayo sa mahirap agad. Review pala dapat yung ano. Pag nasa review ka na, yun na yung mahirap agad. So, sige, end ko muna to. Hanap ako problems. Ayun.